Moral development, ang proponent dito ay si Lawrence Kohlberg, isang American psychologist. Ang teoring ito ay nakafocus sa morality, meaning character o image ng taong pinag-uusapan. Ito ay may 3 levels at sa bawat level ay may tig-2 stages. Sa discussion natin, huwag na tayo masyadong maging technical sa mga terms na gagamitin natin. Now, ang moral development ay binubuo ng 3 levels, namely pre-conventional, conventional, and post-conventional. Sa lahat ng example natin mamaya, gawin nating sample ang gamot sa lahat ng situations. Let's begin with pre-conventional, stage number 1. Ang keyword dito ay punishment. Kaya hindi ninanakaw ng tao ang gamot dahil takot siyang mapanish. Stage 2, tatanda ng salitang exchange or reward. Halimbawa, kaya binigyan niya ang kapitbahay nila ng gamot para kapag siya ang magkasakit, bibigyan din siya pabalik. Conventional level, stage 3, social approval ang keyword dito. Halimbawa, bibilhan mo ng gamot ang mother ng crush mo para magustuhan ka niya o para maging maganda ka sa paningin niya. Tandaan, kapag lalabas sa let ang salitang good boy or good girl orientation, stage 3 na yan. Stage 4, law and order orientation ang tatandaan. Example, hindi nanakawin ng tao ang gamot kasi bawal sa batas. In short, law-abiding citizen ang person dito. Stage 5, remember the term social contract and individual rights. Example, nanakawin ko ang gamot dahil wala namang magagawa ang batas kung mamamatay ang asawa ko. Sa ibang sabi, nalabag ang batas alang-alang sa kapakanan ng kanyang asawa. Stage 6, ang keyword ay universal ethical principles. Ang morality ng tao dito ay nakafocus sa pagpapahalaga sa hustisya, karapatan o buhay ng tao. Halimbawa naman dito, nanakawin ko ang gamot ng pharmacy ninyo dahil mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa material na bagay. Dito, huwag tayong malilito sa 2 stages. Ang stage 5 ay nilabag ang batas para sa kapakanan ng tao. Ang stage 6 naman, pinapakitang pagpapahalaga sa buhay kaysa sa bagay. Maraming salamat po sa pakikinig.